iluto na natin itong ating napakasarap na puto cake with salted egg and tab. Ayan, sa tab po natin ito niluto. Dahil kung wala kayong mga hulmahan sa bahay, ayan, napakamura itong tab na to. Ito ay nagkakahalaga na 40 lang ang isa. Ay 10 pieces na po siya. And then mga kawaray, kung magtatanong kayo kung magkano nga ba natin pwedeng ibenta itong tab, dito ay pwede nyo pong ibenta ng 60 to 70 pesos. Ang ating puhunan dito ay aabot lang ito ng 300. Pero kapag kaibenta nyo po ito lahat, ito ay aabot ng 700. Kaya naman may tubo kayo dito ng 400 pesos. Kung gusto nyo pong gawin ito, kung gusto nyo pong business ito, ayan, panoorin nyo po itong ating video ngayon at sundan nyo po ang aking mga ingredients. So, ito mga kawaray, hindi kayo talaga mapapahiya sa inyong mga customer dahil tama lang ang timpla nito at tamang tamis at hindi natin ito po pwedeng pasobrahan dahil mayroon tayong mga customer na gusto nila ay hindi matamis. Kaya samahan niyo po ako at panoorin niyo po ang ginawa kong video para po ito sa mga nanay na mga nagtatanong kung paano nga ba ako magluto ng puto in tab. Dito ay hindi nyo na kailangan pa ng photo molder. Ang kailangan nyo na lang po ay tab. Ito ay microwavable. Hindi naman po siya nalulusaw. Aga namang ito ay palagi ko na pong ginagawa at subukan na po ito. Dito ay gumawa na din po ako ng sapin-sapin sa tab. At kaya naman hindi na natin patatagalin pa ang pagluto nito. Sisimulan na natin. Sa ating recipe na ito ay kakailanganin muna natin ng itlog na maalat or salted egg. Dito ay gumamit ako ng 4 na piraso. Ito ay hindi kayo susobra at hindi naman kayo kukulang kapag gumamit kayo ng 4 na piraso. Ang pag-slice po nito ay kailangan pabilog para sakto lang at hindi na po pwedeng lumaki pa, lumiit, ganyan. Sakto lang kapag ganito, bilog lang ang inyong pag-slice ng inyong salted egg at parang mas maganda ito sa ating toppings ng ating puto. Pero depende sa inyo kung paano kayo mag-slice. Tapos na natin slice ang ating itlog na maalat, isusunod naman natin syempre ang ating napakasarap na egg and cheese. Dito ay egg ang ginamit ko para mas lalong masarap ang ating puto. Alam niyo pa na ito din po isa sa ating ingredients na nagpapasarap sa ating ito ay ang egg and cheese. Sobrang creamy lang siya kapag ka-egg ang gamitin natin. Napakasarap talaga. Combination siya dun sa tamis. Ginawa natin, is-slice natin ito ng pahaba, pero maninipis lang po. Pagka natapos na natin i-slice lahat, prepare naman na po natin ang ating mga ingredients para sa ating puto. Dito ay kakailanganin natin ng all-purpose flour. Ito ay 6 cups dahil paninda po ito, kaya naman maramihan po ang ginawa ko. Pero nasa sa inyo kung kayo ay magta-try lang, kalahatiin nyo lang po itong ating recipe. Yung pangalawa kong ilalagay dito ay ang ating asukal. Gumamit po ako dito ng white sugar or yung brown sugar na lang dahil gusto ko yung makatipid, ganun din naman. And then, ilalagay ko naman dito ang ating baking powder. Huwag kayong magkukulang o magsusobra sa paglagay ng baking powder. At dahil kapag masobrahan ng baking powder, ito ay papait. Kung sakaling ito naman ay kukulang ng baking powder, ito ay hindi aalsa at magiging reject ang inyong puto. Kaya payo ko doon sa susubok nitong ating ingredients, susubok nitong ating recipe, kalahatiin nyo lang po muna dahil mas marami po ang ingredients na ito dahil itong atin ay paninda. Kung gusto nyo pangkain lang, kalahatiin nyo lang po itong ating recipe at sundan nyo lang po itong ginagawa ko para hindi po kayo pumalika. Pagka napagsama na natin ang ating mga dry ingredients, ngayon isusunod na po natin ang ating Alaska Ibab. Dito gumamit ako ng 370 ml ng ating Alaska Ibab. Then maglalagay naman na tayo dito ng ating tubig. Dito ay sakto lang nating ilalagay. 4 cups po ito. Huwag kayong susobra ng tubig dahil hindi magiging masarap ang inyong puto or pangit ang kinalabasan nito kapag masobrahan ng tubig.
Pagka okay na at nahalo na natin ito, tsaka naman na po natin dito ibubuhos ang ating tinunaw na butter or margarine. Kung wala kayong butter, okay na po ang margarine. Pero damihan nyo lang po kasi mas masarap kapag madaming margarine. Dito gumamit ako ng 1/2 cup ng ating margarine. Pag mailagay ng margarine, susunod na natin ditong ating itlog. 3 pieces po ito, medium size. Kung sakaling wala kayong mabilhang medium size, large, 2 piraso. Dito ay nag-add ako ng vanilla extract. Ito ay 1/2 teaspoon. Depende sa inyo kung gusto nyo maglagay. And then, sasalain po natin ito dahil gusto ko walang pamumuo ng ating all-purpose flour at ang ating baking powder kung sakaling hindi po natin ito salain. And then, pagka okay na, nasala na natin ito at saka naman na natin i-prepare ang ating mga lagayan. Kailangan naka-prepare agad po yung ating mga lagayan. Dito ay gumamit ako ng 500 ml. Ayan, microwavable po itong ginamit ko para po hindi matunaw kapag in-steam itong ating puto cake in a tub. Sa tub, naglagay ako ng 1 cup na butter. Ito kasi ay hindi po pwede nating punuin dahil nga ay aalsa pa itong ating puto. And then, ayan, i-arrange na natin muna ang ating in-slice na salted egg. Ito ay lulubog, kaya naman kontian nyo lang, parang palaman lang po kasi itong inilagay ko. Konti lang po yan. Ito yung unang salang. Then naglagay din po ako sa ating photo molder. Napakadami ko din po talagang nagawa dito sa ating 1 kilo. Ay marami na po kayong magagawa. And then, pagka okay na yan, kailangan kumukulo na po ang ating tubig, tsaka po natin yan, isasalang ang ating puto. Wag niyong isasalang ang inyong puto kapag ito hindi pa kumukulo ang tubig. After 15 minutes, tanggalin niyo ulit yan at lagay nyo na po dyan ang inyong pangalawang toppings. Dito ay unlimited talaga itong ating inilagay na Eden cheese para lalong masarap sa ating mga customer. Pwede din niyo po itong ibenta ng 80. Hindi na po kayo lugi dito dahil napakalaki na po ang tutubuin nyo. Hindi na kayo mahihirapang lutuin ito dahil sa tub, malaki na po siya at hindi na po kayo pabalik-balik pa sa steamer. Ang gagawin nyo lang talaga, kailangan yung pasarapin ang inyong niluluto. Damihan nyo ng itlog na maalat. Ayan, yan ang mas masarap kapag nilalagyan natin ng itlog na maalat. At sabayan pa natin ilagay ang ating Eden cheese. Nako, kapag pinagsama natin yan, napakasarap. At kahit simpleng puto lang yan, magiging marami ang inyong makakain o marami kayong magiging customer kapag matikman po nila ang inyong mga luto at lalong-lalo na kapag recipe ko na ang inyong ginamit. So pagka malagay na natin lahat ito, tatakpan naman na natin ulit itong ating mga panghuling toppings. Dito ay tinakpan ko siya ng 15 minutes. Then chinek ko ulit siya sa toothpick. Pag may makita ako na tuyo na at wala nang basa, ibig sabihin ay luto na. Then okay na siya, palalamigin lang po natin yan. Napakaganda tingnan at magiging attractive. Nga pala, kapag niluluto nyo to, kailangan ang inyong apoy ay naka-medium heat lang po. Huwag nyo po itong palalakasan kasi bibitak-bitak o bubuka ang inyong puto cake. Kahit nasa tab po ito, ay may tendency pa din na bumuka ang inyong puto. Kaya naman, kapag magluto kayo nito, dapat ay mahinang apoy lang ang inyong gagawin para hindi po kayo ma-reject, mga kawaray. Ito na mga kawaray, naluto na natin itong ating napakasarap na puto cake with salted egg in tub. Ayan, sa tub po natin ito niluto. At dahil kung wala kayong mga hulmahan sa bahay, ayan, napakamura itong tub na to. Ito ay nagkakahalaga ng 40 lang ang isa. Ay 40, 10 pieces na po siya. And then mga kawaray, kung magtatanong kayo kung magkano nga ba natin pwedeng ibenta itong tub, dito ay pwede nyo pong ibenta ng 60 to 70 pesos. Ang ating puhunan dito ay aabot lang ito ng
300. Pero kapag kaibenta nyo po ito lahat, ito ay aabot ng 700. Kaya naman may tubo kayo dito ng 400 pesos. Kaya naman kung gusto nyo pong gawin ito, kung gusto nyo pong business ito, ayan, panoorin niyo po itong ating video ngayon at sundan niyo po ang aking mga ingredients. So ito mga kawaray, hindi kayo talaga mapapahiya sa inyong mga customer dahil tama lang ang timpla nito at tamang tamis at hindi natin ito po pwedeng pasobrahan dahil meron tayong mga customer na gusto nila ay hindi matamis. So ito mga kawaray, hanggang dito na lang. Kung gusto niyo po akong isubscribe, kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayon, ang aking recipe ngayon, pwede niyo po akong isubscribe para updated po kayo sa lahat ng aking niluluto. Ayan, thank you po sa inyo lahat at thank you sa panunood niyo palagi sa Madiskarting Waray. At syempre, kung gusto niyo po akong i-follow sa aking Facebook, Hasmin Kabigges, at pwede niyo po itong hiramin ang aking mga picture, pwede nyo pong hiramin yan at pwede nyo pong i-post sa inyong mga FB para mayroon po kayo at kapag may order na, saka na lang po kayo gagawa. So hanggang dito na lang ulit. God bless po sa inyong lahat. At ngayon naman, shoutout po na natin ang lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel. Pasasalamatan ko muna sila sa mga nagko-comment dito sa akin. Thank you po sa inyong lahat. At kung wala kayo ay wala po ako. Thank you po sa walang sawang panunood nyo, pagko-comment nyo at nababasa ko lahat ng mga comment nyo. Okay lang kung may advice kayo, okay lang kung negative man ang inyong mga comment ay akin pong tatanggapin. At dahil dun sa mga negative comment ay mayroon pa akong matututunan at lalo ko pong ipa-i-improve pa ang aking ginagawang mga niluluto. Ngayon mga kawaray, isa shoutout muna natin ang mga palaging sumusuporta at palaging nanonood at alam ko na nag-aabang na kayo sa mapipili ko na mananalo dito sa ating YouTube channel. At ito na, simulan na natin. I-shoutout po natin si Ma'am Diana Rose sa Pinuso. Ang sabi niya, Ma'am, salamat po. Baka pwede po makahingi ng picture po. Salamat. Ayan, Ma'am, bisitahin niyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabigges. At marami pong mga picture doon na pwede nyo pong ipangbenta. At i-shoutout din po natin si Ma'am Marilu Luna. Recipe po madam, wala po sa description. Yan ma'am, dito po sa ating mga video ay nakalagay po ang ating mga ingredients. Bago tayo nagluluto ay nilalagay ko po ito. At sa mga nanonood nito, nandun po makikita nyo. At i-shoutout din po natin si Ma'am Liza Lynn Morales. Ang sabi niya, ang laking tulong sa akin nito. Maraming salamat po, ang sarap, God bless. At syempre, hindi natin talagang mawawalang i-shoutout si Ma'am Lily Marmol. Good morning, Miss Jazz, Pretty Caitlin. Di ko matry gumawa ng lumpiang Shanghai. Ngayon, alam ko na kung paano. Salamat, Madiskarting Waray. Ayan, thank you po, Ma'am. Thank you so much, Ma'am Lily Marmol. At abangan nyo po sa November 15, malalaman niyo po kung sino ang aking napili na mananalo ng donut maker at dito niyo po malalaman yan sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Sir Rene Cervantes, si Wow Yummy at sa kanyang asawang si Ma'am Helen na alam ko nanonood palagi. Shoutout po sa inyo at hindi natin na pahuhuling shoutout si User A, masarap po ang sabi niya. Thank you po sa walang sawang panunood at pagko-comment niyo po dito sa aking YouTube channel at nababasa ko po lahat ng inyong mga comment at talaga namang sobra akong natutuwa lalo na kapag nababasa ko na may natutunan kayo at na-apply niyo po ito sa inyo. At shoutout din po natin si Erland Duyo. Ang sabi niya, sa ganda po ng buhay nakakahiya manood sa inyo. Nakakahali naman sa inyo. Shoutout Ma'am Jazz. God bless. Ayan. Shoutout natin si Erlian Duyo. Hi po at salamat po sa comment nyo. At shoutout din po natin si Rolinda Iradel. Wow, pwedeng pangbaon ng mga bata. Ayan. Shoutout din po natin si Wilra Rosie Apa. Sabi niya, thank you ma'am. Ayan. Thank you po sa walang sawang panonood nyo pagko-comment sa aking YouTube channel. Wilra Rose Apa. Thank you ma'am. Thank you. At kayo po ay nagko-comment at nababasa ko po ito. At syempre, shoutout din po natin si Giantonet
Channel, ayan. Shoutout po natin si J. Antoinette Channel, ayan. Thank you sa pag-share ng recipe mo. God bless. Thank you po sa pag-comment nyo sa akin. At talagang nandyan po kayo na palaging sumusuporta. At shoutout din po natin. Ito, ang isa sa palaging nagko-comment sa atin ay si Ma'am Florita Idaga. Hi po, Ma'am Florita Idaga. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Masaya ako palagi nababati nyo. Salamat. God bless. Ingat po kayo. Thank you po. At isa pa, ito si Ma'am Mariza Bombales na talagang palagi po itong siyang nagko-comment din sa atin. Lalong sumasarap kawaray ang maha. God bless, more serving ito to come. Ayan. More servings to come. Ayan. Thank you po sa inyong lahat. Salamat sa panonood nyo at sa walang sawang pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Thank you and God bless po sa ating lahat.